The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning! Happy Wednesday, Pastor. Kamusta na ba ang panahon dyan ngayon sa Cainta, Rizal? Well, morning Chad, morning Ted. Makulimlim siya, maulan pa rin ng konti, wala pa rin araw. So, hindi pa rin makakatuyo ng labahin ang inyong daily bread. Naku po. Melon pa rin amoy ang mga Makulimlim labada. Ang mahalaga, Pastor, hindi kayo dyan inabot ng baha. Hindi ba kasi kasama ang Rizal sa mga merong orange rainfall warning kahapon? Yes, oo nga. Medyo hindi tayo inabot. Hanggang labas lang. Ayaw papasukin ng Ate Grace mo. kahit Buti na nasa- lang. Pero nakalabas na rin naman siya Bagyong Enteng. Yun nga lang, ito pong mga pag-ulan ay dahil sa habagat. Pero Pastor, walang makapipigil sa atin. Dire-diretso ang paghahatid natin ng magandang balita na kanina pa inaabangan ng mga kapatid natin na malamang yung iba ay nasa trabaho na, yung iba naman nasa biyahe pa rin ngayon. Correct. Kaya ito po yung ating food for the soul. Ayan. Pero kanina pa abang na abang shout out. Happy birthday sa aking ikinasal ko to eh. Plum Dizon. Thank you so much for tuning in this morning. Yung nanay at tatay mo, kakwentuhan ko lang the other day. Nasa tema po tayo ng wisdom, yung karunungan. At sabi nga po natin, ito yung tinatawag na discernment ba? Yung may knowledge ka about mga bagay na totoo, yung truth, yung tama, sabihin, yung right at yung righteousness and all, at pangmatagalan. And you know how to apply it. Kasi ang dami namang alam na tama yan, pero hindi ina-apply, kabaligtaran yon, foolishness yon. Alam mo na nga dapat mo apply, kabaligtaran pa yung ginawa mo. So karunungan po ay kakayahang magpasya, kakayahang i-apply sa buhay kung ano yung totoo, tama at pangmatagalan. So paano po mapabilang sa mga wise? Sabi sa Proverbs 19 verse 20, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Wow. Ano po ba naghahadlang sa atin? Konting kaalaman lang po. Ano ba naghahadlang sa atin para makinig sa advice, sa payo, no? Or mag-accept po ng correction or discipline? Well, number one is pride. Isa po yan sa pinakamalaking dahilan kung bakit ayaw natin na tumanggap ng correction at advice. Minsan niisip kasi natin, mas marami kong alam sa iyo. Sino ka ba? Ako ganito, may tinapos ako, aral ako sa ganito, mataas posisyon ko. May warning lang po ako, no? Hindi ngunit mayaman ka, hindi ngunit may posisyon ka, nakopo mo na lahat ng kaalaman sa mundo. Di ba? May tendency tayo, no? Pasintabi lang po, hindi kung ano pa man. Minsan tingin natin sa ibang tao pag di nakapag-aral or mababa sa lipunan, parang feeling natin, mas matalino tayo sa kanila. Maaaring may alam siya na hindi mo alam. At because of pride, okay, ayaw mong magpa-correct, okay, o ayaw mong maghingi man lang ng advice dun sa tao na feeling natin minsan mas mababa sa atin. Pero alam niyo po, pride can blind us to the reality na lahat tayo ay natututo at may mga puwang pa para matuto. Sabi nga sa isang Proverbs din, pride goes before destruction. Pangalawa pong dahilan, fear of judgment or rejection. Maraming tao yung takot tumanggap ng correction dahil niisip nila, pag tinanggap ko yung correction niya, ibig sabihin, hindi ako mahalaga or hindi ako magaling. Baka i-reject nila ako. May judgment kang iniisip na baka hindi ako mahal ng mga tao na to, ba't ako lagi nakikita nila. But then the Bible says, the Lord disciplines the one He loves. Ayan. So mag-ingat din po tayo. Lahat tayo ay meron pong pagkakataon na matuto. So, ang pagdinig po sa mga payo at pagtanggap ng disiplina, paano pong maging madali sa atin to? Una, nangangailangan siya ng humility, kababaang loob. Nangangailangan din siya ng courage, yung tapang, of course, na harapin yung na hindi ka perpekto, at kahandaang magbago. So habang hinaharap po natin yung mga hamon ng buhay, dapat nating tandaan, ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang gabayan tayo at ituwid. So yung wisdom po, hindi siya isang bagay na makakamtan mo mag-isa. Okay? Tayo po inuhubog ng ating komunidad, ibang tao ginagamit ni Lord para tayo maituwid at makita rin po yung ating pagkakamali. Kasi kung may malaki kang muta sa mata, okay, ibang tao makakapansin nun. So again po, it takes community and it takes people of God na mapaligiran tayo ng mga tao may takot din sa Diyos para pag kinorek tayo out of love. Ulitin ko po, Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Tayo manalangin, Panginoon,
Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para and humility as well, Lord, para malaman namin na hindi naman kami perfecto. And give us, Lord, the courage to accept rebuke, correction, and advice. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita rin yung malaking picture na may mga taong nagmamahal sa amin na gusto lang itama yung aming mga pagkukulang at pagkakamali. At kami rin, Lord, in the process, yung mga taong mahal namin, we should advise and give discipline as well out of love. So, Lord, sa mga taong prideful, bigyan niyo sila ng kababaang loob upang malabanan ang yabang, Lord, na hindi nila kailangan ng katuruan o ng rebuke. Thank you, Lord, sa advice mo in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang aral at paalala po sa amin ni Brad Jeff sa ating pong The Daily Bread Today. Hango po sa inyo pong banal na aklat. Mahal na Panginoon, muli po we pray para po sa maayos na kalusugan ni Brad Jeff, ng kanyang pamilya. Nawa, Lord, sa mga nakikinig ngayon sa amin na sinalanta po ng bagyo at habagat, naway makabangon sila kaagad. At Lord, kami po'y nanalangin para po sa tulad nila Tatay June Laroa, Nanay Erma Fe, Improgo, at lahat po ng mga magulang na ngayon po ay nagpapagal para po sa kanilang mga anak. Pagpalaan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat ng marami, Brad, again, sa napakagandang aral this morning para din tayo makalabit sa ating mga gawi sa araw-araw. Alright, so Brad Jeff, bukas ay bisperas na ng Biyernes, oh! Ted, sa Biyernes, looking forward ako dahil may duty tayo dyan sa istasyon ng Biyernes. Matagal pa naman yun. O sige, so salamat na marami, Brad. So ngayon ay anong iyong pagkakaabalahan dahil sa makulimlim at bukang mahirap pa maglalabas ngayon? Yes, dito muna tayo sa bahay, Brad, Ted. Marami tayong mga tinatapos na preaching at mga ibang teaching as well. So, pero batiin ko lang, Brad, Ted. Colonel Ruel Nicolas Nanono, nakatune in, nagpadala pa ng picture na nakatune in sila ngayon. Talaga? Nagpadala ng ebidensya, ha? Nagkalat. At si Joyce, na aking halos anak ko na to, nasa Grab siya ngayon. At si Kuya Rodel, nakikinig sa atin, isang Grab driver na sinasakyan niya. Thank you so much for tuning in. Ang dami na to siya, no? Mga Grab. Sobra, hindi lang, pati mga taxi drivers, UV Express, mga nagmamaneho ng pribadong sasakyan, pati mga bus drivers, may mga nakatutok sa atin ngayon. Magandang umaga sa inyo po at ingat kayo sa inyong mga biyahe. Correct. Okay, Brad, Ted. Sige. Ako'y magpapaalam na. At alam ko marami pa tayo nakalinya sa ating programa. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless you. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.